Ang ginagawa nyo dito? Hindi ka na kasi umuwi ng bahay, mahal. Kaya baka sakali kami na nandito ka sa pinagtatrabahuhan mo. Kung pwede sanang makahingi ng pambili ng gamot. Punyet ang buhay yan. Pagod na pagod ako sa trabaho. Pagod na pagod ako sa lintik na sakit na yan. Hindi naman ako doktor para mag-alaga at gamutin yan sa punyetang sakit na hindi mo alam kung ano ba yan. Pasensya ka na, mahal. Sabi ng doktor, kapag napagpatuloy ko yung paggagamot ko, gagaling na ako. Yun na nga eh. Nahihirapan na akong pagkasyahin yung katiting na sinasahod ko sa pagkain at gamot mo. Anong gusto mong gawin ko? Tumaya ako ng pera? Wala ka nang pakinabang sa bahay. Wala ka pang silbi sa kama. Kahit yung aso sa kanto, hindi tatayuan sa'yo. Ang sakit mo namang magsalita. Konting pagkakataon lang ang binibigay ko sa'yo para gumaling na ako. Lahat ng mga bagay na sinusumbat mo, lahat yan magagawa ko. Hanggang kailan? Kahit nga doktor, hindi malaman kung anong sakit mo eh. Wala nang kasiguraduhan ng paggaling mo. Hindi ko na kaya to. Nakakita na ako ng babaeng naiintindihan ako. Yung pupuno sa pagkukulang mo. Yung gaganaan ako araw-araw. Hindi yung ganito. Babe, kaya ito sa kaya. Sumamit tayo mo. Sige, susunod na ako. Siya ba? Ikaw po ba yung babaeng walang sakit? Halika nga ditong bata ka. Malis ka dito. Malis ka dito! Tay, huwag mo po kaming iiwan dito. May sakit po si nanay. Wala pong mag-aalaga sa amin. Butahan mo nga ako. Isa ka pa. Malas kang bata ka eh. Tingnan mo yung mukha mo oh. Yan. Yan ang marka ng malas. Simula nung pinanganak ka, nagka-leche-leche na ang buhay ko. Kaya doon ka sa nanay mo. Total, pare-parehas naman kayo walang silbi. Umalis na kayo. Baka pabarangay ko pa kayo. Oh, yung sinumpang bata. Anong ginagawa mo dito, ha? Gusto ko lang po sana kausapin si tatay. Nandiyan po kaya siya? Oh, anong kailangan mo? Oh. Tay, parang awan niyo na po. Kailangan na po namin ni nanay yung tulong niyo. Palala na po kasi ng palala yung sakit niya. Hindi na rin po kaya ng kinikita ko yung pambili ng mga gamot niya. Pwede ba? Yung kamalasan ninyo sa buhay ng nanay mo, huwag mong dalhin dito. Look, yung kinikita ng tatay mo, kasya lang para sa amin dalawa. Kaya nga kayo iniwan eh. Kasi, hindi niya kayo kayang buhayin. Tapos, yung nanay mo, imbis na makatulong, naging pabigat pa. Kaya kung ako sa'yo, hayaan mo na yung nanay mo. Nag-aaksaya ka lang ng panahon at pera dyan eh. Iisa lang naman yung kakahantungan. Sige darling, ako nang bahala dito. Sige, babe. Tay, alam ko naman pong wala na kayong pagmamahal kay nanay eh. Alam ko rin na wala na kayong pakialam sa pamilya natin. Pero tay, konting tulong lang naman po yung hinihingi ko. Konti lang po. Hanggang sa makaahon lang po kami ni nanay. Tay, sige na. Tay, sige na po. Halika nga dito. Tay. Ang kulit-kulit mo eh. Pinaiinit mo ulo ko eh. Tay. Halika dito. Ako. Tay. Unyemas, umalis ka dito. Oh! Yung balat sa mukha mo, dadagdagan ko na pasayang pag bumalik ka pa dito. Yes po. Pasensya na po ah. Sorry po. Sige po. Thank you po. Late na ako. Kuya, ano daw sira ng sasakyan? Tagal pa ba yan? Wait lang sir, tatanong ko lang sir kung anong oras
Okay na po, sir. Anak? Kumusta ka na, anak? Ano ko to? Ano ko to? Grabe, anak. Laki na ng pinagbago mo. Mukhang big time ka na. Pasensya na, anak, sa nasabi ko sa'yo dati. Pati sa inasal ng tita mo. Sa totoo niyan, matagal na kami naghiwalay. Nakakita na siya ng mayaman na lalaki. Wala eh. Tumatanda na ako. Limitado na ang trabaho kaya kong pasukan. Sana nga pala kayo nakatira ng nanay mo? Ayos yan, tol. Magandang address yan. Puntahan mo yan. Tuloy ka. Buka mo na dyan. Ayos. Ang laki ng bahay mo. Tapos, may 6 na kotseng nakaparada sa labas. Munti ka na nga kung hindi papasukin ng gwardya eh. Buti na lang, pinakita ko yung calling card na binigay mo sa akin. Salamat nga pala. Pinapasok mo pa rin ako. Sa kabila ng nagawa ko sa iyo ng nanay mo. Teka nga pala, nasan pala nanay mo? Lahat ng to, pinaghirapan ko abutin para kay nanay. Kaso, di na kinayanan ng katawan niya yung mga tinitake niyang gamot. Kaya yun, wala na siya. Sayang lang. Sobrang sakit lang na hindi niya na-enjoy yung mga tagumpay na naranasan ko ngayon. Patawarin mo, anak. Hindi ko ginusto ang nangyari sa nanay mo. Sa inyo ng nanay mo. Hirap na hirap lang ako nung panahon niya yun. Sa niya yun, mag-isa na lang ako sa buhay. Nagtatrabaho para kumain. Pero kinakapos pa rin sa pera. Madalas, hindi ko na alam kung saan ako didiskarte para makatawid sa pang-araw-araw kong buhay. Kaya pala iniwan mo kami. Kaya pala pinagpalit mo si nanay sa ibang babae. Tsaka, hirap? Times nahirapan kami. Sa murang edad natuto ako magtrabaho. Inako ko yung responsibilidad na hindi naman dapat sa akin. Yung responsibilidad ng isang ama. Halos tinalikuran kami ng lahat. Pero hindi ako sumuko. Nga pala. Kailangan ka ng pera. Huwag kang mag-alala. May utang pa ako sa'yo. Oh, ito nga pala yung tulong na binigay mo sa amin. Binabalik ko lang. Huwag kang mag-alala. Pinapatawad na kita. Tatay pa rin kita. Pero hanggang doon na lang yun. Nga pala, pasabi lang sa driver kung saan mo gusto magpatid.
Hi, babe! Hindi mo naman ako pinapuksan. Swerte ko talaga sa'yo. May sasakyan na, kung pogi pa. Nga pala, saan tayo pupunta? Tara na sa langit. Akong bahala sa'yo. Ano?